Nadawit ang pangalan nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ikalawang serye ng Quad Committee hearing matapos na isalang ang panibagong mga testigo na kapwa mga person deprived of liberty. Ang dalawang testigo ay kinalalang sina Fernando Andy Magdadaro, 56 anyos, at Leopoldo Ontalantan Jr., 54 anyos. Batay sa naging kwento nitong si Magdadaro, siya umano ang nagplano sa pagpatay sa tatlong Chinese national noong taong 2016 na pawang nakapiit sa Davao Prison and Penal Farm. Pinakiusapan umano siya nitong si Leopoldo Tan Jr. na tulungang isagawa ang pagpatay sa tatlong Chinese national kapalit ng maliit na halaga at ng kanyang kalayaan. Ang tatlong Chinese national ay kinalaunan bilang sina Chu Quintong alias Tony Lim, Li Lianian alias Jackson Lee, at Wong Menpin alias Wang Mingping. Sila ay pawang nakulong dahil yan sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o itong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kwento pa nitong si Magdadaro, ginawa nila ang pagpatay sa tatlong Chinese habang nasa loob ng Bartolina o Disciplinary Dormitory. Samantala sa naging talumpati rin nitong si Leopoldo Ontalantan Jr., binanggit nito ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na may alam umano sa isinagawang pagpatay. Kwento pa niya, kunwari ay pinusasan sila nitong si Superintendent Gerardo Padilla matapos nilang isagawa ang pagpatay. Ngunit habang naglalakad sila papuntang investigation section, narinig umano nilang tumunog ang cellphone nitong si Padilla at narinig nilang binati umano sila ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Agad naman siyang pinatigil nitong si Quad Committee Chairman Congressman Ace Barbers upang klaruhin ang kanyang salaysay at tinanong kung nakausap na niya itong si dating Pangulong Duterte. Giit nitong si Tan Jr., kapisado niyang boses ni Duterte dahil lagi niyang naririnig ang kanyang boses. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag nitong si Leopoldo Ontalantan Jr. Ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Bahagi naman po yan magkakabombo ng pagsasalaysay nitong si Leopoldo Ontalantan Jr. ukol doon sa umano'y kanyang sariling karanasan sa pagpatay doon sa tatlong Chinese. Samantala, una nang tinawag nitong si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na demolition job ang ginawang pagkakadawit kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Atty. Panelo naman, kung totoo na pinatay nila ang tatlong Chinese dahil sa pera at kalayaan, maaari din daw na ang mga ito'y magsinungaling. Hinggil po sa ugnayan ng dating Pangulo kapalit din ng pera at kalayaan para sirain lamang ang pamilya Duterte. Kaugnay din po ng balitang ito, pinasaringan naman itong si dating Senator Leila de Lima itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ukol sa kinakaharap ngayon na sitwasyon sa Quad Committee hearing ng Kamara de Representantes. Nitong nakarang araw kasi ay isinalang sina Fernando Magdadaro at Leopoldo Tan Jr. bilang testigo laban kay dating Pangulong Duterte dahil yan sa issue ng pagpatay. Pero ang dalawang resource person ay kapwa bilanggo mula ho doon sa may Davao City. Ayon kay de Lima, ano raw ba ang pakiramdam ng dating Pangulo ngayong ito naman ang ginagamitan ng mga testigong mga inmate o mga testigong mga bilanggo? Wika ng dating senadora, ito raw kaya ay karma o pangungot siya ng tadhana. Mga bilanggo rin kasi ang pinatestigo noon kay de Lima para sa mga kasong may kinalaman sa iligal na droga. Ngunit sa huli ay pawang na basura ng korte. Sa kaugnay na balita, inimbitahan ng Quad Committee ng Kamara de Representantes itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang mabigyang linaw ang mga issue ng extrajudicial killings sa panahon ng pagpapatupad nito ng War on Drugs campaign ng kanyang dating administrasyon. Ang investigasyon o imbitasyon ay kasunod ng ginawang testimonya ni Leopoldo Tatatan Jr., isa sa dalawang bilanggo na umamin sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lords sa loob ng maximum security facility ng Davao Prison and Penal Farm noong 2016.
Ayon kay Tan, ang pagpatay sa tatlong Chinese drug lord ay iniutos umano ni dating Pangulong Duterte. Matapos marinig ang testimonya ni Tan, iminungkahi ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. na imbitahan si dating Pangulong Duterte upang sagutin ang naturang mga paratang. Ang mungkahi ay inaprubahan naman ni Surigao del Sur o Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, tagapangulo ng Committee on Dangerous Drugs at pangkalahatang tagapangulo ng Quad Committee matapos na walang tumutol dito. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Tan na mayroong tumawag kay Superintendent Gerardo Padilla na noon ay officer in charge ng Davao Prison and Penal Farm at siya ay binati ni dating Pangulong Duterte kaugnay nga sa pagpatay ng tatlong Chinese drug lords. Ayon sa sinumpaang pahayag ni Tan, habang naglalakad sila patungo sa investigation section, tumunog umano ang cellphone ni Superintendent Padilla na nakita nito na pinindot ng naturang opisyal ang kanyang cellphone. Narinig-ani niya na tumawag kay Superintendent Padilla at sinabing, "Congrats Superintendent, job well done," pero grabe nga ang ginawa at ginawang dinuguan.